Maligayang Pasko po mga insan. Welcome once again sa ating YouTube channel na Buhay Pinas sa Abroad. Nandito na tayo sa day 14 ng ating Vlogmas. Sa episode natin ngayon, ang tututukan natin ay yung tungkol sa bridging the generation gap. So may tinatawag na generation gap. Halimbawa, ang mga lolo't lolo natin, iba na ang kanilang interes sa buhay, iba ang pananaw nila. Yung mga parents natin, iba rin ang pananaw. At yung mga anak at mga apo at kaapu-apuhan, iba rin ang kanilang mga pananaw sa buhay. Kaya 'di ba? Siguro narinig niyo na yung mga terms na baby boomers, Gen Z, Gen Y at kung ano-ano pa. Yun ang somehow isang paraan ng pag justify ng gaps between generations. So, sa episode ngayon, ang focus ay bridging the generation gap. Bakit mahalaga ang pagkonekta sa mga mahal natin sa buhay kahit iba-iba ang edad natin? Siguro sasabihin nyo, ano bang klaseng topic yan? Topic ito na isang paraan para mag-pause tayo sa holiday season, di ba? Pasko, panahon ng Kapaskuhan, may mga in-expect tayo na bisita o kaya bibisita tayo sa mga mahal natin sa buhay, ang iba lolo't lola. Salamat kung meron pa kayong lolo't lola, ang swerte nyo. Diba? Or pupunta kayo sa mga tito at tita. Habang nagkakaroon kayo ng conversation, makikita nyo yung mga pagkakaiba-iba ng mga pananaw ng mga tao. Na maaaring opposed na yung kanilang perspective sa perspective mo. And yet, yun ang realidad di ba? All that we need to do is to respect each other mutually, pero at the same time, kailangan din natin ng greater understanding kung ano ang pagkakaiba-iba natin. So, may mga, simulan natin to sa pag-explore ng mga challenges kung bakit nagkakaroon ng mga intergenerational gaps. Una, yung technological divide. Di ba? Yung mga unang panahon, hindi pa nabuboom ang technology, kagaya ng technological advancement na meron tayo ngayon. Halimbawa, social media. Nung mga panahon na yon, hindi pa masyadong uso ang social media, wala pang masyadong gadgets, kaya ang mga parents natin, o siguro tayo mismo, may age, kunyari, sa age group ko, proud kami na ang laro namin at nighttime patintero sa gitna ng kalsada, di ba? Kasi wala pang cellphone at that time Pero ngayon, ang mga bata ngayon, hindi mo na sila maasahan sa ganyan. Pagkakain nila ng hapunan, nakasubsob na sila sa pag-explore ng kanilang mga reels at mga shorts. Naghahanap na sila ng mga notification nila. So, gadget oriented na kasi tayo. Paano ito nakaka-apekto sa communication natin? Well, di ba meron tayong tinatawag na conservative thinking? So, may mga tao na very conservative yung kanilang thinking, very old school sila, sabi nga. Versus may iba namang tao na liberal na yung pag-iisip nila, na ang kaisipan nila ay, ang mga turo sa atin ay gagamitin para magkaroon ng direksyon, hindi para yun ang ilagay tayo sa kahon, i-box tayo ng mga turo sa atin ng mga nakakatanda. So magkakaiba yung pananaw na yon, yung conservative thinking at saka liberal thinking, and in return, yung mga pananaw na yun may pagkakaiba-iba na apektuhan nun ang buhay natin. Generally, ang buhay, ang trabaho, ang pamilya, ang relationship. Kung minsan, challenge na ang mga doctrinal teachings ng simbahan, di ba? Yung mga foremost teachings ng simbahan, kung minsan na-challenge na yon. Pero evolving and dynamic din kasi ang simbahan, kaya once in a while ang simbahan nagkakaroon din ng mga convention, pinag-uusapan nila paano natin babaguhin or i-modify ang teachings ng simbahan in such a way na makakapag-adjust ang bagong generation. Kung minsan language, halimbawa sa aming mga Katoliko o sa ating mga Katoliko, ang simbahang Katoliko, binabago niya yung wordings ng mga prayers,
'di ba? Para kumbaga mag-fit siya, maging angkop siya sa needs ng current generation. Ang isa pang challenge ng intergenerational relationship is communication barriers. Dahil doon sa iba-ibang orientasyon, yung mga matatanda, hindi masyadong uso sa kanila yung technology. So, ang language nila in relation to technology, iba. Di ba? Nahihirapan din sila sa pag-intindi sa isa't isa. Halimbawa, nag-send ka sa tatay mo o sa lolo mo o lola mo ng acronym na LOL. Sasabihin nila, ano yan? Anong LOL? Parang napaka-disrespectful. Ang hindi lang nila naiintindihan. Shortcut yun para sa laugh out loud. Di ba? So, yun. Ano ang mga benefits din naman ng intergenerational relationships? Halimbawa, magkaroon ng mutual understanding ang mga iba-ibang henerasyon ng tao. Ano ang mga benefits na makukuha natin dito? Una, yung pag-share ng mga kaalaman at tsaka mga experiences. So, natututo ang mga present generation o ang tawag nito ang later generation sa wisdom ng mga nakakatanda. Pangalawa, may mga ideya ang mga nakakatanda na pwede nilang i-share sa mga nakakabata at saka yung mga nakakabata rin, may mga ideya rin sila na pwedeng ma-share nila sa mga nakakatanda. Pangalawa, pagpapalakas ng family bonding, di ba? Nagiging closer yung mga magkakapamilya, nagiging deeper yung kanilang understanding at pagmamahalin nila sa isa't isa dahil sa intergenerational relationship. At nag-create sila ng mga lasting memories. Naintindihan ng mga bata kung bakit may mga tradisyong sinusunod ang pamilya. Ang isang halimbawa nito, for example, is tuwing tayong mga Pilipino, nakasanayan natin na mag-observe tayo ng All Saints Day, di ba? November 1st is All Saints Day. Karaniwan ang ginagawa ng mga pamilyang Pilipino ang sabay-sabay na dumalaw sa puntod ng mga mahal nila sa buhay. Sa aming mga Bicolano, nagluluto kami ng kahit ano na lang na ma-afford namin, tapos ang portion nito ino-offer namin doon sa mga kabilang buhay na. Nagtitirik din kami ng kandila. So iba-iba yung mga pananaw natin. May isang pamilya na na-encounter ako before na sabi nila nagtitirik sila ng kandila sa labas ng kanilang bahay. Diyan mismo pagkalabas mo sa main door, nagtitirik sila dyan ng kandila. Kasi ang paniniwala nila ay dumaraan yung mga kaluluwa ng mga sumakabilang buhay na. So iba-iba yung natin. Imbis na kapilosopuhan yung makuha ng later generation doon, mas naiintindihan nila kung bakit, 'di ba? Mas nagkakaroon ng exploration yung isang buong pamilya para mas lalong maintindihan kung bakit meron silang ganyang tradisyon na sinusunod. Tips para sa mas maayos na komunikasyon at pag-unawa. Una, we have to respect each other. Magpakita tayo ng respeto at saka pasensya sa different generations. So, makinig tayo sa isa't isa at saka iwasan yung pagiging judgmental. Huwag na sabihin, si Lolo, napaka old school naman. Bigla ko tuloy naalala guys yung na-encounter ko sa Facebook na kapag nagagalit yung later generation sa mga ibang nagko-comment, sasabihin nila, Ante o Lola, pumunta na lang po kayo, sana mag-create na lang kayo ng Facebook para sa matatanda. Medyo sarcastic yun, pero somehow naiintindihan ko kung saan yung pinanggagalingan nila na hindi sila makarelate dun sa perspective ng ibang tao. Di ba? Maaaring very old school kasi yung perspective nila. Ang halimbawa na lang dyan, yung conflict between the Yulos. So, kung familiar kayo doon sa family conflict ng pamilya ni Carlos Yulo versus ni Carlos at saka nung kanyang jowa, nung kanyang girlfriend, si Chloe. Ayun. So, may hati dyan ang pananaw ng mga Pilipino. Sasabihin mo siguro, napaka-intrigero naman ng example mo. Oo, medyo intriga yon, medyo celebrity,
stuff. Pero kung titingnan mo, reflection yun kung paano natin tinitingnan ang pamilyang Pilipino o ang pagpapahalaga natin sa pamilya. Ayun. So, iwasan natin ang pagiging judgmental. Mas maging understanding din tayo at maging bukas sa mga pagkakaiba ng iba-ibang generations. So, tanggapin natin na may kanya-kanyang pananaw ang bawat isa at saka maging handa na matuto mula sa isa't isa. Kasi hindi mo sila madidiktahan kung ano ang perspective mo. At the same time, hindi ka rin nila madidiktahan kung ano yung perspective mo, di ba? So, ang isang magandang pwedeng gawin ng mga pamilyang Pilipino ay gumawa or mag-organize ng mga activities na magkakasama sila. Di ba? Bonding sa pamamagitan ng shared interests o magkwentuhan at magbahagi ng mga karanasan. Halimbawa, shared cooking. Doon mo malalaman na ang lola mo ay meron palang tinatagong sikreto. Di ba? Sasabihin nila, ay, hindi ganyan ang pagpapalambot ng karne. Meron kaming alam na mas maganda kaysa dyan. O hindi ganyan ang pagprito ng karne na kasi grabe ang tilamsik o kaya bangos, di ba? Paano magprito ng bangos na walang na hindi mapupuno ng mantika ang kusina mo? Merong mga dyan, may mga sikretong pwede mong malaman sa mga older generation. Ayun. So sa episode na to, shortly, diniscuss natin yung paano mo i-bridge ang generation gap. Kasi iba-iba ang pananaw natin. Galing tayo sa iba-ibang generations. Sana meron kayong nakuha kahit papano dito sa episode natin ngayon. Bahagi ito ng Vlogmas. Sana maging yung pag-bridge natin sa generation gap, maging isang way para makapag-reflect tayo ngayong Pasko. Paano ko kaya mabibridge ang generation gap namin sa pamilya? Lagi kami nag-aaway-away dahil hindi kami magkasundo. Kasi dahil nga sa generation gap, di ba? Paano ko kaya mako-convince ang mga parents ko na ganito, ganyan, and so on and so forth. So, ayun, maglaan tayo ng oras para sa mga mahal natin sa buhay kahit iba ang kanilang mga edad at mag-iwan tayo ng mag-share din tayo ng mga inspiring na insights sa kanila kahit magkakaiba-iba tayo ng henerasyon. Maraming salamat po.